Edad, numero lang yan. At my age, I've only been getting stronger. You see, I'm built for more. More intensity to stay in shape. More energy for new experiences. More endurance to reach greater heights. And more passion in doing what I love. These days, I live for more. Sante Barley. Mahalagang paalala, ang Santi Barley ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast talks about anything under the sun. Lahat po pinag-uusapan natin dito, dapat inspired kayo pagkatapos may natutunan kayo, dapat meron tayong audience takeaway. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify Philippines. Napakarami na nating guest for the past 20 plus episodes. Ang guest natin ngayong araw na to is a man that I truly admire. For the past 15 years, I've been doing endurance racing like marathons. I do Ironman racing as well. Itong taong to is the fastest Pinoy Ironman. So, pag-usapan natin paano siya bumilis ng ganun kabilis, lalong-lalo running era ngayon. My good friend, Ironman, Mervin Santiago. Coach Mervin, Hello, thank you Kuya Kim. kamusta? Salamat ha, nandito Yes. ka ngayon. Thank you rin. Kamusta, ano bang huling karera mo, Mervin? Yesterday lang kakatapos ko lang ng gravel race sa Clark. Ito yung Gravelton 120 kilometers na gravel race dito sa Clark. Sa Clark. Yes. Of course, pag sinabing gravel race, kasi meron tayong road racing, parang sa Ironman, no? And then meron tayong off-road. Ano ang pagkakaiba ng gravel race sa road racing at sa off-road racing para sa mga hindi siklista? Actually, ito yung bagong trend ng cycling community natin kasi before we have road racing which is sa kalye lang, then Yeah. mountain bike of course sa trail. Ito mix of road and trail. Ito yung gravel. So more on gravel road, not so technical. Kaya marami nag-e-enjoy na bagong mga cyclists kasi hindi sila natatakot dun sa course kasi medyo madali lang yung mga obstacle and yung mga trails. So doable siya dun sa mga beginners natin. Ang ginagamit kasi sa mountain biking, mountain bike. Ano ang pagkakaiba ng gravel bike sa mountain bike? Ito yung parang hybrid na bike ngayon. Combination siya ng, well, yung gulong natin is not exactly mountain bike Sa tires. mountain bike kasi gumagamit ng knobby tires. Yes. Diba? Yung, medyo knobby tires din to, pero yung ginagamit natin sa road bike, yung drop bar. So nilagay natin yung wide tires dun sa road bike. So parang hybrid siya. Ayun. Yes. Kaya parang itsura ng gravel bike, parang road bike, pero ang gulong pang off-road. Yes. Yung sinabi mong hindi masyadong technical, anong ibig sabihin ng hindi masyadong technical compared dun sa technical? Yung technical kasi is more on mga malalaking bato, medyo maputik, sobrang putik. Ito kasi more on gravel road, farm roads, yung tinatawag nating farm roads, yung mga maliliit lang. Farm na road saan. o yung fire road, no? Fire road, yes. So, hindi masyadong bako-bako at hindi masyadong delikado. Yes. Kaya ang dami kasi lahat ng kaibigan natin, Mervin, gravel biker na ngayon eh. Yun. So, nanalo ka ng first place, of course. Yes, yesterday, medyo sinuwerte tayo kasi marami talagang nag-compete na from different countries. I think 80 foreigners yung nag-join yesterday dun sa Gravelton. Ang total participant niya is 800. Then, almost 10% is foreigners. So 10% is foreigners? Yes, 10% So, sikat na pala ang foreigners. Pilipinas ngayon bilang gravel race destination? Yes, kasi maganda yung mga gravel roads natin dito. Bihira lang din magkaroon ng, let's say, kunyari Singapore, wala naman silang masyadong gravel roads doon. Marami talaga tayong na-invite dito ng mga sikat na gravel racers. So, overall, ikaw ang champion? Second overall, then first Filipino na nakatapos doon sa race kahapon. Anong time naman ang tinapos mo? I think 4:08, 4:07. And then, on average, ang normal na tao,
ilang oras tinatapos yung 120 kilometers? 120. Usually pag gravel race like yesterday, mga 7 hours, 6 hours. 6 hours. Tapos tinapos mo na 4 hours? Ang tindi mo talaga. Pero, teka muna, simulan natin ang history mo. Paano ka nagsimula at kailan ka nagsimula sa endurance racing? Actually, yung first sport ko is badminton. Badminton? Nag-start ako sa badminton. Parang 10 years ako naglalaro ng badminton. I'm also a varsity player ng UP. UP Diliman. Then, yun nga, cross-training namin is running. Then, nag-introduce sa akin ng bike is yung dad ko. So, syempre, training tayo ng badminton, cross-training, running. Pero sinisingit ko dun yung cycling. Yung cycling dahil enjoy ka lang. Dahil fun siya, no? Yes, talagang siguro, hobby, passion ko talaga yung pagbabike. Passion ko talaga yung pagbabike. And then, kailan ka nagsimula mag-compete as Mervin Santiago? Nag-start ako mag-compete 2011. Nag-start ako sa duathlon. Kasi hindi ako natural swimmer. Nag-enroll lang ako ng PE sa school namin, sa UP. Nag-take ako ng aquathlon class, ng aquatics class. Then, nung natuto na ako mag-swim, sabi ko, try ko kaya mag-triathlon. Para sa mga hindi nakakaalam po, ang duathlon ay ang event kung saan nagbibisikleta at tumatakbo. Yes. So, 2 takbo, isang bisikleta sa gitna, hindi ba? So, kaya duathlon, 2. Ang triathlon, 3 event na po yan. Meron tayong swimming, and then biking, and then running. So, natuto ka na mag-swim ngayon. Yes, natuto na ako mag-swim. So, sabi ko, parang, yung una ko, nag-join ako ng half Ironman sa Kamsur. Kamsur pa nun. Doon ang unang Ironman 70.3. Yes, 2010. So, sabi ko, ano kaya yung Ironman? Yun pala, yun yung long distance triathlon. More than the Olympic distance, which is the standard. Yeah. Sabi ko, gusto ko rin makapag-Ironman in the future. Sabi ko, paano kaya gagawin yun? So, nakita ko, may post na, half Ironman, siguro half Ironman muna. Yeah. So, kasi wala pa namang full Ironman sa Pilipinas noong 2010 eh. Yes, yes. So, Kamsur, ang half Ironman is a 1.9 kilometer swim followed by a 90 kilometer bike and then followed by 21 kilometer run. Kamsur pa niyan. Kamusta naman ang performance mo the first time you did it? Siyempre, like the first timers, ginol ko lang siyempre is matapos yung race. Pero, siyempre, competitive tayo eh. Manggigigil ka talaga eh. So, parang kaya ko yung bike Nakita ko yung mga other competitors. Na-challenge ako sa bike. Talagang tinodo ko yung bike. Kasi kaya ko to. Tinodo ko yung bike. Then, yun yung unang mga mistakes ng mga first-timer. Totodo nila yung bike. All out. Pagdating ng run, kala ko first na ako. Yun pala, sisingilin ka Titirik ka. Titirik ka talaga. So, respect the distance talaga. Talaga, sinabi mo. I remember nung panahon ng Kamsur, ang champion palagi niya si Arlan Makasiev pa, Yes, di ba? yes. Mga idol natin yan. Yan. Tsaka si Lacson, si Frank. Frank Lacson, Noy Hobson. Yan yung mga Arlan Makasiev, no? natin, idol natin. Galing. I started kasi my Ironman career 2011 na eh. Because I had a stroke in 2010. Pagaling ako ng 1 taon. And then 2011, 2012, the first one is Cebu na. I think it was 2011 or 2012, the first Cebu, and then nagtuloy-tuloy na siya. So Mervin, running era kasi ngayon eh. Yes. Let's start with running first. For those who want to start running, what's the first thing that they have to do? Siyempre, yung mga basics muna. Mag-start tayo ng mga short distances lang muna. So, wag muna tayong tumalon dun sa... Kaya tingin ko, kaya marami nagkaka-injury sa running because nag-start pa lang sila mag 5K, then they register agad sa mga full marathon. Or 21 ka agad Yes, after 5K. 21 agad. Yeah. So, mag-start muna tayo sa short distances, tsaka, syempre, yung proper gear. Like yung, syempre, ngayon, syempre, uso na yung mga super shoes eh. Yeah. So, nakikita ko yung mga beginners, naka-super shoes ka Ay, agad, sinabi mo. Alam mo, carbon-plated. I'd like to share that thought of yours also ha. Kasi nga usong-uso yung carbon-plated shoes. Kung tama ang form mo at matagal ka na tumatakbo, nakakabilis yan eh. Yes. Kasi it pushes you forward eh. Pero pag yung vertical oscillation mo matindi, meaning hindi ka pa-forward tumuloy at hindi mo pa master yung form mo, para kang nasa spring. Nakikita ko yung mga beginners sa Ayala eh, naka-super shoes na mamahalin, 20 mil yung sapatos, pero ang takbo na pataas, parang patalbog-talbog eh. Yes. Kasi hindi naman para sa kanila yung sapatos na yun eh, na super shoe, hindi ba? Yun. So anong proper gear para sa beginner?
meron tayong tinatawag na super trainer or yung mga cushion shoes na appropriate para sa foot type natin. Merong stability, merong neutral, merong pang flat-footed. So, tingin ko dapat Dun muna. Yes. Tsaka, syempre, aalamin din natin yung pag beginner tayo, syempre, meron tayong heel striker, merong mid-foot, then may forefoot. Usually, sa mga advanced runner, forefoot striker na. Then, yung mga beginner, usually, nasa heel striker. Pero kung meron ka na kaagad na carbon-plated shoes, Hindi mo alam. yes, then sayang din yung effect nung carbon plate. If let's say heel striker ka. So hindi masyadong makakatulong yung carbon plate. Bali, wala. Sayang lang ang pera mo, no? Tsaka prone pa sa injury. Si Mervin po kasi is also a triathlon coach and a run coach. Yeah. And itong mga sinasabi niyang tips sa atin, these are the tips that he also gives his students, no? And if there's one thing about you, Mervin, napansin ko, you're very humble. Thank you. Ikaw ang pinakamabilis na taong kilala ko, pero ikaw din ang pinaka-humble. Sobra. Thank you. Di ba? O yun, so tips mo yun sa running. Okay, so they start with 5K. Paano kung gusto kong sumali ng 21K? From 5K, how do I progress to 21K? So ginagawa ko dyan, meron tayong progressive distance training. Yeah. Let's say every week and syempre nag-i-improve tayo. We will start in let's say 3K, then the following week magdagdag tayo ng 2K, then the following week 2K. So hanggang ma-reach natin yung 21K. Hindi yung, let's say, yung iba kasi, first week, 5K. O next week, magte-10K na ako. Hindi pwede. Next week, hindi pwede yun. So, hindi pa nag-a-adjust yung muscle natin with the load. So, tumatalo na tayo. Kaya nagkakaroon ng injury. Ilang percent ang dapat pinapanik ng load every time? For me, mga nasa around 5 to 10% lang. So, kunyari 5K ako comfortable this time, no? Next week, nasa 6.5 na lang ako or Yes. 7K, ganun lang. Yes. 1 mile. Kahit na alam ko na kayang-kaya pa ng dibdib ko at kaya ng legs ko, wag muna. Yes. So, 10% lang. Meron kasi tayong muscle adaptation. Yeah. So, kailangan mag-adapt muna yung muscle. Well, kaya nga ng endurance natin, pero yung muscle natin hindi pa kaya. Dahil pag sinubukan mo at ginawa mo, what happens? Meron tayong mga supporting muscle eh. Hindi pa niya nabibuild yung base ng muscle natin. Tumatalo na tayo dun sa next distance. So, pwede siyang mag-collapse, then yun, magkakaroon ka ng injury. At pag ka-injury ko, baka matrauma ka. Yes. Diba? Kunyari, gusto ko sumali ng 42 kilometers. Nasa 5K pa lang ako. Ilang buwan ang dapat kong hintayin o taon bago ako maging ready sa 42 kilometers ko? Meron tayong natural na sporty na sport type na tao. Meron din namang talagang hindi talaga sporty. Depende kasi yan eh. Like ako, medyo sporty na ako. Madali ako mag-adapt with the training. Meron din naman matagal talaga silang maka-adapt dun sa training load. So, it depends dun sa tao. Depende. Yes. But as a rule, generally, from 5K, isang taon bago ka mag-42. At least 1 year, no? At least 1 year, yes. Yeah. And then, but some people kasi are able to do it 6 months right after, no? Pero depende sa athleticism ng tao. Napansin ko kasi sa mga marathoners and Ironman racers, meron yung after nilang magawa yung Ironman, as in, hindi na nila inulit. Kumbaga, Isahan lang. nasaktan sila masyado dun sa load. Pero kung nag-training ka for that na hindi mo binigla, na-enjoy mo yung race, makakapag-register ka pa ulit sa susunod. Then it becomes a lifestyle. Yes. Yung isang kaibigan natin, si Jonah Rivera 18, Sante team yan eh. Yes. 18 na yata yung full Ironman yan eh. Sabi ko, Jonah, tindi mo, buti may trabaho ka pa hanggang ngayon. But he's one of the most consistent of all the Ironman athletes that I Yes. know. Diba? He's not very fast, but he's always there and he always finishes. Galing. What's the secret to being to someone like that? Yun nga, sa akin kasi matagal, almost 13 years na rin ako nagta-triathlon. Ang sikreto para, sabi nila, Coach, bakit hindi ka nagsasawa? Kami parang nagsawa na kami sa multi-sport, sa triathlon. Sabi ko, lifestyle kasi to. Hindi siya basta sport lang na naging hobby mo, na gusto mo lang makatapos ng Ironman. Dapat maging lifestyle mo siya. Enjoy ka every time na nagtitraining ka. Then, syempre, nandun din yung burnout, magsasawa ka sa isang sport. Ginagawa ko kasi,
meron din ako ibang sport like bukod sa running, yun, Hyrox ngayon. Yung Hyrox natin. Nagka-training tayo, Kasama ko po si coach sa gym eh. Pareho kaming nag-train ng Hyrox. We do functional bodybuilding. Yes. Yeah, together. So, ayun. Okay. Those who want to start into cycling, kasi gusto ko maging, assuming na gusto ko maging triathlete or Ironman, ano? Okay, marunong na ako tumakbo ngayon. Gusto kong matuto naman magbisikleta. Paano kung gusto ko matuto magbisikleta, hindi ako marunong magbalanse? Pwede ba yon? Maraming nag-start na ngayon na hindi talaga marunong mag-bike. Yun, meron tayong mga coaches, syempre, kung hindi ka pa talaga marunong mag-balance and all. Pero yung mga marunong na mag-balance talaga ng bike, pwede na kayong mag-start dun sa mga entry-level na bikes to try lang. Yun nga, una, duathlon or cycling lang muna. Yung mga looping lang natin, mga 10K, 15K. Sinabi mong entry-level na bike. Pwede bang BMX sa Ironman? Sa Ironman, ang required lang is road bike and triathlon bike, tri-bike. Oo. Yes. Pero sa mga fun triathlons, minsan any bike is possible. Any bikes, yung mga local races natin, inaalaw nila kahit fat bike or folding bike, inaalaw nila dun. Basta safe yung bike, walang sira, they allow it. Yeah. So how does a biking program start? How do I start training for bike? Is it time-based? 1 hour a day ba? Or distansya? Paano? Mas maganda yung time-based. Kasi when you say distance, meron 20K pero matindi naman yung elevation. So, aabutin ka rin ng ilang oras. So, time-based muna tayo. Kunyari, yung pang-beginner ko is 30 to 40 minutes. Usually, 40 minutes. Yeah. Then, nagja-jump sila sa 1 hour, 1.5, 2 hours. And then ganun din, progressive din ang increase ng distance. Yes. I see. Okay. And then, any bike possible? And then, gaano kahaba ang training ng bike para masabi na ready na ako sa Ironman? Okay, for Ironman training, 90K yung half Ironman. Then, usually nag-start sa half Ironman muna. Hindi pa pwedeng 90K yung sasalihan mo, eksaktong 90K lang din yung Hindi pwede. long ride mo, Then syempre. may run pa tayo pagkatapos eh. Yes. You need to, yung over distance. Yeah. Then usually, sa running may LSD. Dito naman sa cycling, meron din Zone 2 program, which is, yun lang, parang LSD din siya, pero long ride. Zone 2 long ride. So, abot tayo ng mga 3 to 4 hours. Zone 2. Zone 2. Yes. So, yung kunyari, 90 kilometers ang tatakbuhin ko sa karera, ang zone 2 ko should be at least 3-4 hours, meaning about 100K at least. Yes. 100 at least. At least 100. Good. Eto, karamihan sa mga sumubok matuto mag-swimming, hindi natuto mag-swimming kasi lumulubog. Is it possible to learn how to swim even if you're old? Yes, meron akong meron akong student, 72 years old. Napatapos ko sila ng 70.3. Meron din namang mga 18 pa lang, napatapos ko rin ng 70.3. Then nag-podium. So yung sa swimming naman, ganun din. Yung iba kasi kaya hindi natututo, iniisip nila bilisan ka agad. So ako, pag nagtuturo ako, hanapin mo muna yung pinaka-comfort zone mo sa tubig. Yung pinaka-tatagal ka. Kahit gano'ng kabagal. Any stroke, kahit gano'ng kabagal. Then pag nakuha mo na yung proper breathing and everything, tsaka mo i-correct yung stroke. Kasi, well, basic stroke, yes, ituturo mo muna yun. Pero yung parang pang-swimmer talaga, na sobrang smooth ng form, medyo sa huli ko na yun. Una muna yung paano ka maging comfortable sa tubig. Correct. Sa Ironman, anong stroke ang dapat? Anong klaseng swim style ang pwede? Pwede bang breaststroke? Pwedeng backstroke? O dapat freestyle? Sa Ironman, any stroke naman. Pero syempre, freestyle pa rin yung pinaka-madali and pinaka-mabilis. Kasi every 2 strokes, humihinga ka. Every 2-3 strokes. Actually, tama yung sinabi mo, Coach. Because before I started to really learn how to swim, breaststroker ako noon. Dahil sanay ako. Before I joined Ironman kasi, breaststroke ang pinakamadali eh. So I thought. And then, pag nag-freestyle kasi ako noon, I get winded out eh. Yes. 3 stroke pa lang sa freestyle, di na ako makahinga eh. Sabi ko, ano ba to? 10 meters pa lang, hinihingal na ako. Paano ako mag-4 kilometers? Yes. O paano ako mag-2 kilometers? 1.9. So, breaststroke ako noong una. And then I learned the proper form. Then I realized how easy it is to do freestyle compared to breaststroke. And how gliding you are in the water.
It's just a matter of breathing correctly and then putting the head down eh. Di ba? So, pero pwede ang breaststroke. Pwede, yes. Ako actually, pagka napapagod na ako or nagsa-sighting ako, minsan nagbe-breaststroke din ako eh. And yun, pag nasipa-sipa ka na ng mga katabi mo, hinga muna, breaststroke, yan. Sabi nila, ang pinakadelikado daw na event sa triathlon ay ang swim. Tama, mali? Actually, mas delikado yung, for me biking. Oo Kasi naman. high speed, then pag nag-crash ka talagang medyo matindi. Sa swimming naman, kaya lang siya naging delikado. Kasi syempre, nasa tubig ka, kung di ka makita, lumubog ka. Tama. Yun lang. May nabasa ko, coach eh. Merong shallow water blackout. Na, kumbaga, we train a certain pace sa swimming pool. Dahil kontrolado sa swimming pool, nakakatigil tayo, nakakatayo. And then, alam natin yung pace na yun. Sometimes, we overpace pagdating sa karera. And then, because we overpace, we get lightheaded. And then, pag nag-lightheaded ka sa bisikleta, sasemplang ka. Pag nag-lightheaded ka sa takbo, magko-collapse ka. Pag nag-lightheaded ka sa swim, lulubog ka. At pag lubog mo, pag hinga mo ng isang beses ng tubig, pass out ka na. Ayun daw ang dahilan eh. Kaya marami raw namamatay eh. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, ano bang sikreto ko for my fitness at my age? I'm almost 59 years old. Of course, given ang regular exercise, given na rin ang healthy diet, but not everyone knows that I swear by Sante Barley and I've been taking Sante Barley for so many years now. Sante Barley is a certified organic and barley grass from New Zealand. At certified ito ng BioGrow. It's good for digestion and strengthens your immunity dahil puno ito ng nutrients at antioxidants. That's why I live for more with Sante Barley. Tsaka ako din na-experience ko rin yung ako naman panicking sa tubig. Panicking. Yes. Mervin Santiago, the fastest Filipino Ironman. Oo. Nagpanic? Nahihiya ako pero nagpanic na rin ako sa tubig. Lalo, pagka cold water. Siyempre, nasa-shock ako sa cold water. Sabi ko, dito pa yata ako malulunod. Pero inisip ko, Anong karera yan? Kung sa nagpanic si fastest Pinoy triathlete, Mervin Santiago, anong karera yan? last December lang to, yung Last December lang? last December, Ironman World Championship sa Taupo. Sobrang Sa lamig Taupo, New talaga. Zealand, oo. Yes. Nagulat yung katawan ko sa tubig kasi sobrang lamig nga. Siya hindi naman usual sa ating mga Pinoy na lumalangoy sa cold water. Unlike yung mga taga-Europe, taga-US, medyo sanay sila na Gusto nga nila yun. Eh. yes. So ano nangyari? Naka-wetsuit ka? Wetsuit, meron yung parang nanikip talaga yung dibdib ko. Then inisip ko na lang, relax lang. Kasi Nung nanikip ang dibdib mo, akala mo ataking ka sa puso, parang ganun. yes, parang hypothermia, parang nilamig talaga ako. Sabi ko, kailangan mo lang talagang i-relax yung katawan mo. And yung paghinga mo, relax. Tas slowly, balik ka sa tubig. Yung iba kasi pag tinuloy-tuloy mo yung panicking mo, doon maraming inaatake or talagang Pass out, no? nagpa-pass out, lumulubog. So anong ginawa mo? Tumigil ka muna in the middle of the swim? Huminga ka ng malalim? Yes. And then? Then, dahan-dahan ko ulit binalik. Start ulit slowly. Then, pag nakuha man na yung rhythm mo ulit, medyo uminit na yung temperature mo. Tsaka mo siya ulit banatan talaga ng normal swim. Dati coach, ang mga times sa full Ironman ay 12 hours. Matindi na yun. Top athlete ka na nun. 11 hours. Nakabreak ng 12, 11 hours. Nakabreak ng 11, 10 hours. Ikaw, coach, nakabreak ka ng 10 hours sa full Ironman. Ang full Ironman is a 3.9 kilometer swim. Yes. And then 3.8. a 3.8 kilometer swim. And then a 180 kilometer bike. And then a 42 kilometer run. And you finished that in the World Championship ba? Recently lang. Recently? In Hokkaido, Japan. Hokkaido, Japan. What was your time, coach? 9:56. 9:56. So you're the fastest Pinoy talaga. How did you become that fast? Anong ginawa mo? Actually, walang shortcut sa triathlon. Talagang nag-training talaga ako ng sobra para ma-achieve yung time na yon. And hindi rin siya, it's my 7th Ironman bago ako makapag-sub 10. Hindi rin siya madali. So, nag-start ako mga 11, 12 hours. Then, binaba ako ng 10:30, 10:20. Hanggang sa ma-reach ko yung sub 10 hours. Pag sinabi mo nag-training ka ng matindi, what was your training schedule? Yung training ko kasi is sa hindi siya pang professional kasi meron tayong trabaho eh.
So, yung training ko, and ganun din ako mag-coaching para sa mga nagtatrabaho yung program ko. During weekdays, 1 to 2 hours lang yung maximum ko. 1 to 2 hours. Anong ginagawa mo on a Monday? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Monday is swim day ko yan, recovery. Swim and recovery ko yan, Monday. Then, yun, Tuesday, bike. Wednesday, swim ulit. Then, meron akong break ng Thursday. Then, yun. Ang pinaka-long long training ko lang talaga is Saturday and Sunday. Okay, on a Saturday. Ano yung long training mo on a Saturday? Saturday, 5 to 6 hours long ride. Usually, yung mga triathletes, Saturday talaga yung long ride nila. So 5 to 6 hours ng long bike. Okay, Long pagkatapos ng long bike mo, ano gagawin mo? Then, pagka medyo fresh pa, meron pa tayong break, syempre. May konting run pa tayo. After Konting run, meaning gano'ng kahabang run? 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. So Yes. mga 5K lang yan. Yes. Okay. O paano naman yung Sunday mo? Sunday, usually, long run yan. 2 hours, 2 to 3 hours. That's about 16K to 21K. Yeah. Minimum 16K or 10 miles, minimum. Pag malapit na yung karera, yung peak training day mo, kung saan pinakamahirap, Yun. ano yun? O, sample nung araw na yun. Okay, yung pinaka-peaking week ko, Yung o peak, habang mahaba na, paano? peak week ko is nag-ride ako ng 200 kilometer. 200 isang araw to ha? Isang araw, 200K. 200 kilometers, okay. Then, after that, 30 kilometer run. Pagkatapos ng 200 kilometer bike, 30 kilometer run. Yes. So yung 200 kilometer bike, gaano kahaba mo kinukuha yan? Mga Mga, 6 hours. yeah, mga 6 hours. And then, pagkatapos ng 6 hours, magsosot ka ngayon ng sapatos mo na pantakbo. Yes. Tatakbo ng 30 kilometers. 30 kilometers. Yung 30 kilometers, mga 2.5, 3 hours. Mga ganun, 2.5 hours. O tapos, pagkatapos nung tapos na. Minsan, nagre-recovery swim pa kami sa hapon. Recovery Pagka may lakas pa. Matindi. Yun talaga yung peak week namin. So, usually, ginagawa namin to dun sa mga Clark or Duvali, ganyan, or Vermosa. You're part of a team, of course. Yes. And your team is? Sante Barley Tri Team. 13 years na ako sa Sante Barley. Then, ngayon, ilo-launch na namin yung, ire-rebrand namin siya. Magiging Sante Atletica na siya. Bakit Sante Atletica? What's the difference? Meron na kasi ngayon, like, yung mga kasama ko before, yung iba, nag-retire na. Yung iba naman, iba na yung hobby. Ito ngayon, mas marami na kaming mga grassroots and mas bata. Mas bata. Yes, mas bata. At saka hindi lamang triathlon ang focus Yes. nitong Sante Atletica. Actually, because although I was part of a team, yung Team Gata nung panahon namin, Yes, it's 12 years ago, I was also part of Sante team eh. I ran and I competed with Sante team in a few races, no? Sa Sante Atletica, sama ulit ako dyan. Meron bang Hyrox team dyan? Siguro magkakaroon tayo kasi ako gusto ko rin eh. Gusto ko rin talagang mag-compete sa Hyrox. Yeah, sarap ng Hyrox, no? Yes. Kakaiba eh. Pero speaking of Sante ha, kasi may nagtatanong dito eh. Sabi niya, Kuya Kim, napanood ko yung video mo, Instagram mo with Tommy Chanko. Parang pareho lang kayo ng edad. Si Tommy kasi palaging trending ngayon yung batang yan eh. Tommy is only 26 or 27 years old and I'm 59. So, thank you very much sinabi mo yan. Ito, the reason why is because of several things. Number one, I never stopped exercising eh. Yes. And then number two, I watch my diet all the time. And part of my diet is healthy supplementation. I've been drinking Sante Barley. Right now, I'm drinking Sante Barley because I believe in the benefits of Sante Barley. Iba naman yung team natin, di ba? Aside from the fact that I endorse it, I do not endorse naman something I don't believe in. I believe in Sante Barley talaga. That's the secret po. Kaya mukhang bata po si Kuya Kim. Exercise, good diet, and good supplements like Sante Barley. Yeah. O balik tayo. Sino mga star ng Sante Barley team yan? Ngayon, dyan sila Coach Don Velasco, Si Don. si Coach Ige Lopez. Si Igay ba Sante Barley na rin? Yes. Si Igay kasi is my running coach. When I started running, it was Coach Igay. Coach Ani. Si Ani. Yung mga national team natin, kay Burgos. Lahat ng mga stars pala nasa mga team na Philippine team natin ngayon. Sante Barley. Okay, if there's anyone who wants to get into Ironman training, anong advice mo? Yun nga, mag-start tayo sa short distance bago tayo pumunta sa long distance. Then, kumuha tayo ng proper program. Syempre, kumuha tayo ng coach natin. Actually, hindi naman porket sikat yung coach yun ang kukunin natin.
depende rin yan eh. Merong coach na swak sa lifestyle mo eh. Merong coach na Tama. merong coach na gusto lang, may mga student na hardcore talaga. Doon ka sa hardcore na coach na bibigyan ka talaga ng matitinding program. Sasaktan ka. Yes, meron naman na coach na gusto yung medyo binibaby ka, medyo Banjing lang. yes, oo. Lifestyle. Depende sa kung ano talaga yung athlete. Meron naman na gusto laging techie, may ganun eh. Totoo yan. Merong- I'll give an example of my coach, si Coach Ige. Yes. Si Coach Ige kasi talagang siya yung run coach ko. Try coach ko talaga si Ige. Si Ige kasi, pag ang gusto mo, lifestyle, enjoy ka lang, hindi si Ige yun. Masasaktan ka kay Ige. Yes, kilala ko si coach talaga. Pero kung gusto mong bumilis at gusto mong mag-podium, ay nako, Ige is the man. Yes. So tama yan namimili. And then another example of Ige and other coaches, no? Nauso kasi yung mga techie, you mentioned din, Yes. mga techie athletes. Lahat gusto tech-driven Lahat dapat data. Ako, I'm not a data guy I like the feeling of knowing my zone without even looking at my heart rate monitor. Yes, by feel. By feel, because ang totoong atleta, dapat feel mo ang katawan mo Yes. That's part of the skill Noong unang panahon ba, may mga ganyan? Wala naman Wala Of din. course, tech helps, data helps. But there are different kinds of athletes depending on likes, no? But I like the feel more than data So Ige is my guy because Ige trains you how to feel talaga Kaya yun talaga, depende talaga sa athlete yan. What kind of a coach are you? Ako siguro, before, rin ako, by feel din ako Kasi nag-start tayo, old school din tayo Pero ngayon, syempre, ina-adapt natin yung bagong tech. Meron na tayong power base, heart rate base, Yeah. VO2 max, lactate, marami na Si Coach Don Velasco nga, paduduguin ka pa Kukunan Yes. ka pa ng dugo habang Yes. nag-train ka. Yun naman yung mga, let's say, talagang hindi ka marunong mag-pace. Siyempre, sunod ka na lang dun sa data. Meron namang ganun. Parang bulag sila pagka walang data. Yung anak ko, si Jose, ganyan. Yes, ganyan. Lalo yung mga bago. Mga Gen Z. Pag walang power meter, walang heart rate monitor, talagang hindi sila makaka-pace talaga ng maganda. It's funny we talked about my son, Jose. Si Coach din po kasi, si Coach is the best bike fitter in the Philippines. If you want to have a bike fit, meron kayong bagong bisikleta, fit, I'd say that's about 50% of the game Pag tama ang fit mo sa bisikleta, mabilis ka. Yes. Kahit anong ganda ng bisikleta at anong bike fit mo, pag pangit ang fit mo, ang bagal mo, na-injure ka pa. Yes. But see, Coach Marvin kasi fit my son. And then I remember, Jose told me, before he started his triathlon career, Papa, when I was growing up, I told myself I don't want to be like my papa. And then now, I just see myself becoming more and more like you. Well, son, sabi ko, it's called genetics. Whether you like it or not, magiging pareho mo ako But he has developed a passion for triathlon. And then, his time now sa 70.3, using the bike na finit po sa kanya, is about 5 hours na. Bihira ang Pilipinong nakaka-sub 5 Alam mo naman yun, baka sub 6 ka lang, malaking bagay na Sub 6 lang, sobrang fulfilling na. Maybe that's about 3% already of the field Sub 5, muntik na, malapit na. 5 hours and 14 minutes sa Ironman New York. Yan yung mas nakakagigil ulit mag-register Kasi hindi, konti na lang Sabi, ang nasa utak kasi ng mga ganun, parang, kung hindi ako uminom doon sa isang station, nakuha ko na yung 14 seconds na yun O kaya, isang water station lang. isang water station lang yun O kaya yung, huminga ako ng 2 beses doon sa transition, kung di ako huminga ng 2 beses doon, pwede na yun tinapos ko na yun But I'd like to say that the most exciting years of my life were the times of triathlon talaga. Triathlon has taught me so many things in life, how to pace my life. I met so many good friends. The closest friends I have now in my life are the friends that I made in triathlon. Well, Joey Marcelo, the owner of Santi Bardi, is one of them. And many others. Kaya talagang malaki ang utang na loob ko sa triathlon. Yeah. Sa tingin mo, pababa na ba ang hilig ng tao sa triathlon ngayon, sa Ironman? O pareho pa rin? O tataas pa? Tingin ko tataas pa kasi running era na. Next into running is magbabike sila. Yung mga cyclist natin na nagduduwat doon na bike run, syempre mapupunta yun sa triathlon. Nakikita ko yung transition nila kasi I'm a bike fitter. Nakikita ko dumadami yung mga nagpapa-bike fit. Yeah. And naniniwala na sila dun sa mga new tech ngayon, kaya maganda.
So talagang tsaka into sport na lahat ng, actually sobrang dami na into sport ngayon. Kaya tingin ko mas dadami pa. Alam mo, tama yung observation mo, Mervin eh. Kasi bago na uso ang triathlon, nagka-running boom din kay Rio, naalala mo? Yes. 2007, 2008, nauso yung Run Rio. And then mamaya, nagbibisikleta na, nagkaroon ng tri-boom. Baka it comes in cycles, ano? Yes, bumabalik din siya. Yung mga tri-bikes ngayon, dumadami na ulit. Kasi kami yung mga kapansin niya, yung mga into cycling business and triathlon business. So ngayon, yung mga tri-bikes ngayon, medyo saleable na talaga. Unlike before na parang binibenta na lahat ng tri-bikes. Ang triathlon ba ay para sa mayamang tao? Actually, mahal yung gamit niya. Pero actually, it's a one-time investment. Pagka nakabili ka na ng bike mo, ng swim gear, run gear, tatagal siya. It will last for 5-10 years. Basta hindi ka lang talaga ma-upgrade sa gamit, tatagal naman siya. Ang race fee, magkano ang race fee? Nagtaas na ngayon yung race fee compared before na way back to 2010, 2011. Tumaas na talaga yung registration ngayon. Pero meron pa rin naman tayo mga for starters, yung mga short distances na mura pa rin sila. So siguro kung meron kang 1 or 2 times a year na talagang half Ironman, pwede mo naman siyang pag-ipunan. Mervin, kung meron kang advice doon sa mga gustong magsimula sa career at gusto maging pareho mo, ano gusto mo sabihin sa kanila? Make it a lifestyle lang. So, para tumagal kayo dun sa sport and dapat enjoy nyo yung every training. Kasi meron kasing nagtitraining na parang hirap na hirap ka. So, okay lang mahirapan. Pero, dapat enjoy mo yung ginagawa mo. So, parang, it's a life-changing career eh. Kagaya ko, before, ang sport ko, puyatan. Medyo, sabi ko parang, hindi na healthy. So, yun, nag-transition ako. Gigising ako maaga, matutulog ako maaga. Then, takbo. Tsaka, naging ko siya eh. Parang, gusto kong kumain ng, maraming. Gusto kong kumain ng masarap, marami. So, training talaga. Pag nabe-burnout ka na, hanap ka ng cross-training mo. Then, balik ka ulit dun sa triathlon. Hindi naman masama mag-switch ng sport eh. Basta ine-enjoy mo lang yung sport. Make it a lifestyle. Hindi yung talagang feel mo talaga na puro pahirap na lang tong training na to. Dapat enjoy ka. Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga estudyante mo na nagdudusa sa training? Yun nga, yung training, mahirapan na kayo sa training. Pero pagdating nyo sa race, masaya kayong makaka-finish. Diba? Tama, oo. Okay lang mahirapan sa training. Pagdating nyo sa race, masaya kayong makaka-finish. Tama. Sabi nga nila, yung karera, ano yun eh, mas mahirap pa dapat yung mas mahirap dapat huling ang training day mo. Mas mahirap talaga yung training. Enjoy ka na lang sa karera Yes. eh. Parang graduation. Yes. Mas mahirap ang exam, pagdating ng karera, tatanggap ka ng diploma, kumbaga. Yes. Ang triathlon ay parang buhay. How does it apply to you, Mervin? Yun nga. Yung mga natutunan mo sa triathlon, paano magagamit sa buhay? Actually, syempre, nagtitiis tayo sa training, mahirap eh. Pag may dumating na challenge sa'yo sa buhay mo, parang mas mahirap pa dito yung training ko. Sabi ko, malalagpasan ko rin yan. Talaga naman may dumating na problema. Paano mo lang balansehin yung pagte-training mo tsaka yung trabaho mo, medyo challenging na yun eh. Pero after that, after some workouts and everything, at the end of the day, ma-fulfill mo rin yan. Masaya kasi yung feeling pagka natapos mo yung, pag nagtitraining tayo, masaya yung feeling pag natapos mo yung program. Pag nag-work ka, natapos mo, masarap din yung feeling. So, ganun din. Pag natapos mo yung buong cycle na yun, pagdating mo sa training, nagawa mo lahat. So, sobrang fulfilling talaga. Masaya talaga. Obvious na ang passion mo talaga nandun sa triathlon eh. I can feel the passion. Meron bang tao na nag-inspire sa'yo? Siyempre, yung family ko, unang-una. Yung mga anak ko, siyempre. Wife ko, parents ko. Siyempre, yun yung mga nagpupush sa akin para mag-training pa ng mabuti. Tsaka yung pagsabayin yung work and work-life balance talaga. Hindi pwedeng may iwan na isa. So, mas maganda balanse. Hindi ba selosa ang wife mo sa oras na binubuhos mo sa triathlon mo? Ang kailangan lang talaga maintindihan ng wife mo na ito yung passion mo, tsaka kailangan may time ka rin sa kanila. Hindi dapat mag-sacrifice yung family time mo dun sa
work and hobby mo. Mahal na mahal mo ang triathlon sobra. Papipiliin ka. Merong isang genie. Pumili ka ng isa. Misis mo o triathlon? Hindi na pinag-iisipan yun. Siyempre, family first tayo. Family first tayo. Siyempre. Magugulat ka, may sasagot ng triathlon eh. Uy, naiiyak si Mrs. But Mervin, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Isang malaking bagay na nakausap kita. Si Mervin po, I've known him for many years. I've raced with him. I've trained with him. And I train with him now as he does his high rocks training, among others. Again, as I said, one of the most, if not the most successful Filipino Ironman, also the most humble. And that's the secret of your success. Thank you, Kuya Kim. Maraming salamat. Thank you very much for joining us sa isa na namang episode ng Ano Ba Talaga with Kuya Kim. If you like this podcast, may 5 star po dyan sa ibabaw. Pindutin niyo po yung pang 5 star. We'll appreciate that. And kung di pa kayo nakaka-follow, meron po tayong follow button dyan and merong notification bell. Please press the notification bell so when we upload new episodes, Wednesdays at 5 p.m., you know. Thank you for joining us. Magkita ulit tayo next week. God bless. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.